Dayaan sa eleksyon. Mga dapat mong malaman. Nakaboto ka na ba, Kanyusik? Nag-iisip ka pa rin ba kung sino-sino sa kanila ang deserving ng inyong boto? Bantayan natin ang eleksyon. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang pagbabago rin ng mukha ng dayaan. Baka ang alam mong dating sistema ng dayaan, nagbagong anyo na rin ngayon. Una sa listahan, ang disinformation. Ayon sa grupong Kontra-Daya, ito ang pagbabaluktot ng katotohanan at pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Kung pababayaan ang disinformation, lalaganap ang pekeng balita na isang malaking problema sa stability ng bansa. Ikalawa, ang pagbili at pagbebenta ng boto. Kung walang magbebenta ng boto, walang bibili. Ang halaga ng iyong boto ay higit pa sa halaga ng grocery o cash. Huwag naman sana nating ibenta ang ating kinabukasan. Dahil may malaking epekto ito sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ilan sa bagong bihis ng vote buying ay ang pagbibigay ng kandidato ng mga ayuda at grocery pack kapalit ng boto. Pagkakondisyon sa mga botante na utang na loob pa sa politiko ang mga serbisyo at ayudang binibigay sa kanila. Hindi dapat ganito ang ating pakiramdam. Pagkat talagang trabaho nila ang magkaloob ng serbisyo para sa ating kapakanan. Ikatlo, pamimilit at pananakot para supilin ang tunay na boses ng bayan. Kahit na mas vigilant ang taong bayan at conscious na ngayon ang gobyerno sa kapangyarihan ng boses ng bayan, mayroon pa ring mga naitatalang pananakot at pamimilit mula sa kandidato para sila ang manaig sa eleksyon. Mayroong ibang kandidato na may private army at gumagamit pa ng kapulisan at militar laban sa kanilang mga katunggali at kritiko. Maging boses ng pagbabago at makibahagi sa eleksyon. Para sa Bantay Balota 2025, ako si Ron Vargas para sa DWWW 774 Election Special Coverage.